Jed, ito pang paniniwala ni VP Sara na hindi magiging patas ang NBI sa kanya ang dahilan kung bakit hindi siya personal na pumunta sa tanggapan ng NBI. Monica, yan nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte kanina sa panayam ng media sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong City na naniniwala na siya na hindi umano magiging patas ang magiging investigasyon na gagawin ng NBI. Muling inisa-isa ni Vice President Sara Duterte ang mga opsyon na ibinigay sa kanya ng kanyang abogado gaya ng pagbibigay na lang ng sulat, position paper o affidavit. Kaya sinabi niya na hindi rin siya pumuntang personal kanina sa opisina ng NBI dahil wala rin naman magbabago dahil aniya una pa lang ay may plano na ang mga ito na sampahan siya ng kaso. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga, sorry hindi ko maalala yung exact words na sinabi, pero sinabi niya in gist. Sinabi niya, ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias. Bukod sa pronouncement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malinaw na rin aniya sa kanya ang posisyon ng Department of Justice kaugnay ng mga nangyayari. Kung nakita niyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya, a threat is a threat. Well, if you're a lawyer, you would argue na no, there's several kinds of threats. But nakita niyo na doon pa lang sinabi na niya kung ano yung position niya. At as a USEC of DOJ, we expect that that is the position of the Department of Justice. Dahil dito binigyang diin ni VP Duterte na pumunta man siya o hindi sa tanggapan ng NBI, naniniwala ang kanyang kampo na magkakaroon at magkakaroon pa rin ng kaso laban sa kanya. Mayroon na umanong desisyon kaugnay rito, kaya inaasahan na rin nila ang worst scenarios gaya ng removal from the office o impeachment complaints laban sa kanya at patong-patong na kaso na hindi na rin nila ikinagugulat. Kasama na ring inaasahan ng pangalawang Pangulo ang kaso na walang bail o magkakaroon ng warrant of arrest sa kanya. Kaya sinabi ni VP Sara na wala sa kanyang plano na takasan ang mga ito. Not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. Aniya kung ma-detain man siya ay gusto niyang magstay sa Pilipinas para makita pa rin ang kanyang mga anak. Samantala sinagot din ni Vice President Duterte ang tanong kung kanyang pinagsisihan ang mga nasabi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. No ma'am, buti na yung alam nila ma'am na pag namatay ako, hindi talaga ako I will not die in vain. Monica, dinagdag din kanina ni Vice President Sara Duterte na pinaghahandaan na rin nila yung impeachment complaints laban sa kanya. Sinabi niya na may team na siya ng mga abogado na nag-aaral kaugnay nito. So inaantay nila yung mga file na impeachment complaint para mapag-aralan nilang isa-isa kung tungkol saan ba yung mga inihaing reklamo o kaso laban sa kanya. Ayan muna ang update, balik sa'yo, Monica. Oo, Jed, so nangangahulugan ba ito na hindi na talaga magpapakita si Vice President Sara Duterte sa NBI dahil binigyan siya hanggang sa katapusan ng buwan para magpakita? Tama ka dyan, Monica, binigyan nga ng NBI ng pagkakataon pa si Vice President Sara Duterte na magpakita personal sa kanilang tanggapan, pero walang binanggit kanina si VP Sara kung personal pa ba siyang magtutungo sa NBI para doon sa sabi na nga na inihain sa kanyang. Ngunit yun na nga lang ang sinabi niya na pumunta man siya o hindi sa tanggapan ng NBI ay may investigasyon na or magtutuloy na yung kaso na inihahanda nila para sa kanya. Monica.
Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Quezon City.